na natin ito ng 2 basong tubig at ang ginawa kong tray mula sa tingting ng niyog ay ginamit kong strainer para sa isasalang nating puto balanghoy at pinalaman ko na dito yung niluto nating bukayo. Dahil sa kulang yung kagamitan natin dito sa loob ng kubo ay ginawan ko na lang ito ng paraan para maluto lang itong ating puto balanghoy. Ang diskarte ko dito ay tinakpan ko lang muna ito ng nito plate na gawa ko. Pagkatapos ay sinapawan ng dahon ng saging. Sunod itong basket na gawa ko mula sa dahon ng niyog. Ang purpose lang naman dito para hindi kagad makalabas ang usok mula sa kumukulong tubig dahil ito yung papaluto sa ating puto balanghoy. At nung naluto na itong parting itaas, ay atin naman itong babaliktarin para yung parting ilalim ay maluluto din. Diba napakadali lang gumawa nitong mga kapugi. At naisipan ko din pala dito maglagay na pan-toppings. Pula na asukal sana yung aking ilalagay, kaso baka masobra na ito ng tamis. Kaya yung ginawa kong palaman na lang yung naisipan kong gamitin. Kaya pagkalipas ng 10 minuto ay akin na itong tinanggalan ng takip. At dito na naluto yung ating ginawang puto balanghoy mga kapugi. May nauna na pala ako dito niluto dahil sa kulang tayo dito ng kagamitan katulad ng ating pagsasalangan. Kaya nagsampol na muna ako ng isa dito at nung okay naman ang kinalabasan kaya dire-diretso na ang pagluto ko nito. Simpleng merienda dito si taas ng bundok mga kapugi. Ito yung magandang i-partner sa kape lalo na kapag umuulan itong ating kapaligiran. Hindi man gaanong perpekto ang pagkaluto, at least may merienda na tayo dito si taas ng bundok. Ito yung lamang kapag mayroon tayong tanim dahil kapag inani na natin ito ay mayroon na tayong makakain. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog mga kapugi, please follow, like and share naman itong aking page at pa-comment naman kung saan nakaabot itong